Alam mo, nakakarinig tayo rito ng parang ang ingay, magulo. With the devil energy right here na parang dahil bumubulong sa kaliwa, sa kanan. Ang gulo. Wala na maintindihan. Yan. Someone here is parang nakakulong kayo, okay, sa isang sitwasyon na posibleng nawawalan ka ng control dahil masyadong maingay. Yeah, the energy is so loud, no? Yung nakaka-distract na loudness, ganun. So, ano ba tong ingay na to? Di ba minsan mga mahal, pag sobrang ingay, wala ka nang naiintindihan. Di ba? Kunwari, sa loob ng bahay, di ba, example, nakaupo ka, gumagawa ka ng trabaho mo or ng assignment mo, no? Nanonood yung kapatid mo ng TV, cartoons, ang lakas, nakatodo yung volume, no? Tapos yung isa mong kapatid no naglalaro, naka-full din yung volume nung game. Tapos yung nanay mo, no, kausap yung kanyang kumare sa kanyang cellphone, no? Eh dahil nga, para magkarinigan silang dalawa, no, medyo loud rin yung boses ng nanay mo, no, to the point na ang lakas-lakas. No, sabay-sabay ng ingay, no? Hindi mo na naiintindihan kung ano yung ginagawa mo. Ganong klase ng energy. Diba? Okay. Okay. Hmm. Nine of Wands. Maaring bago pa lang kayo na magka-relationship nitong person na to, or maaring fresh pa ang inyo ritong koneksyon. Okay? Kayo na o hindi pa kayo, no? Or pwedeng kayo na pero kailan lang naging kayo. Just take how this resonates. Okay? Fresh like new. Magician in reverse. Three of Swords. Okay. Okay. Wow. This person is appearing as the King of Cups energy, and guess what? You are here as the Queen of Cups. So it looks like divine counterparts already ang nakikita natin dito. Ayan. So, okay. I think there's an issue between you guys, and that's what we're gonna talk about more here. But first, let me just make bate everybody. Hi, new viewers! Ako po si Yan. Welcome. At sa mga returning kong mga tambayers, thank you sa inyong walang sawang pagtambay. And yeah, kung hindi niyo pa po knows na mayroon pa po tayong other channel, link ay nilagay ko sa description box ng reading ni ito. Kaya naman if interested rin kayo na tumambay dun with my other channel, by the way, that's my main channel, ang The High Priestess Tarot. Pwede rin kayo dun manood. Araw-araw tayong may collective readings din po dun. And when we say collective readings, yun ay para sa all signs. Ano man ang zodiac sign mo, pwede kang manood at makinig doon. Basta just take only what resonates. And bukod dyan, meron din tayong ina-upload doon no, na zodiac sign, no, na reading. No, reading per zodiac sign. Yun naman ay ginagawa natin weekly. Okay? So, yung mga babes, no, wala rin po tayo ditong gender, babae, lalaki, LGBT, lahat welcome. Pwede nyo rin pong i-flip yung mga roles because this is general reading. And syempre, at the end of the day, palagi po kayong may free will na free nyong gamitin anytime, anywhere. So, yun nga mga babes, no, bago ang lahat, gusto ko lang sabihin sa inyo na Mercury retrograde is about to come. Yan, no? Magme-Mercury retrograde na naman, no? Yung iba kasi rito hindi nila naiintindihan, no? Bakit may ano ba yan, miss yan? Ano ba kinalaman sa akin yan, no? So, malaki.
When we say Mercury retrograde, yes, no? Yun ay ang pace para mas madali ninyong maintindihan, no? Kasi yung iba hindi niyo alam kung kailan yun nangyayari, kasi hindi naman kayo gano'n kainteresado, pero naapektuhan kayo niyan, no? Remember those times na happy kayo ta's bigla na lang parang gusto ninyong umiyak, bigla ninyong gustong malungkot, wala naman kayong malungkot na bagay na naisip, 'no? Parang parang feeling niyo baliw na kayo. Kasi tumatawa ka lang a minute ago tapos bigla-bigla kang parang naiiyak ka na, 'no? You feel sad, 'no? Nag-shift bigla yung emotions and feelings mo for some reason, hindi mo alam kung ano yun, ano ba yun, 'no? But puwedeng natatapat yun, 'no, kung kailan may Mercury retrograde wherein your emotions are really connected to it, 'no? So kung meron ka mang mga energies na parang meron kang gustong-gustong agad gawin-gawin 'no, agad-agad 'no, possible rin na yun ay natatapat ng Mercury retrograde. May mga, bagay kang biglang naaalala 'no, na hindi mo naman na iniisip ever 'no, and then those mga alaala 'no, are painful sa inyo tapos biglang naiisip mo ulit 'no, it makes you angry, it makes you feel yung mga negative emotions 'no. So those are part of Mercury retrograde. So, paghandaan ninyo, no, you need to protect your energy. Okay? Lalo na if you're manifesting here, yung mga gusto ninyo na desire na matupad sa inyong life, yan, you need to protect your energy. Yan, no? Pero, wag rin kayong matakot sa Mercury retrograde. Okay? Because, alam ninyo, no, hindi lang yun nandyan para sa ganyan na palungkutin tayo, no, or i-distract tayo sa ating emotions or what, no. Sometimes, no, it reminds us those painful things, pero tapos na tayo dun, no. And then, you'll realize, no, na marami kang natutunan because of that, okay? And it made you stronger, ganun. Okay? So, yun nga, let's talk about this, no. This is very clear. You're connecting here with someone fresh. Fresh ang inyong connection. Pwedeng MU na kayo, nagkakamabutihan, maganda yung connection ninyo. Iba naman pwedeng kayo na nitong tao na 'to, 'no, puwedeng kailan lang naging kayo, no, or whatever. Basta kung sino man 'tong energy na 'to, nakikita ko that with the World card energy, Two of Cups energy right here na, parang meron ditong napipinto na posibleng, magtapos itong connection na ito. Ha, teka lang miss, yan kakasimula pa lang magtatapos na agad. Ano ba meron diyan? Yan mga babes 'no. Ito, kanya-kanya naman tayo kung paano natin i-handle ang ating mga love relationships, tama? Pero dito kasi ang nahagip nating energies 'no, ay bago pa lang kayong dalawa 'no, and sabi ko nga sa inyo puwede niyong pagpalit-palitin yung roles 'no. Kung hindi kayo 'to, then maaaring siya ito 'no. So, your energy here is appearing as the Two of Swords energy, Page of Swords right here, Five of Swords, okay? And I do pick up na posibleng kayo ito, 'no, na hindi kayo makampante dito, 'yan. So, puwedeng dahil kasi bago pa lang kayong dalawa, 'no, so parang meron ka pa ritong mga bagay na, parang naghihinala ka or whatever. 'Di ba? So, I do not know if this person here asks for some kind of personal space. Yan, no? When we say personal space, no, privacy. Yan, no? Siyempre, lahat naman tayo kailangan natin ng personal space kahit na meron tayong mga partners in life. Diba? Kahit meron tayong boyfriend, girlfriend, kahit meron tayong asawa, no? Kailangan ng personal space, no? Yung iba, okay, kagaya ng mga friends ko 'no, nagbibigayan ng palitan sila ng partner nila ng password ng mga Facebook, social media accounts. Okay lang naman yun, pero nasa pag-uusap, 'di ba? So, dito nakikita ko mga babes 'no, puwedeng dito, okay, possible na hinihingi mo yung password niya pero puwedeng ayaw niya kasi personal space yun 'no, and marami ng parang gumugulo sa isip mo rito na hindi kaya may tinatago siya rito, blah, 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 and other negative thoughts 'no, enter your mind 'no. So, nakikita ko rito na yung iba 'no is posibleng
um, naiimpluwensyahan rin kayo ng barkada or ng mga friends ninyo or yung mga experiences ng mga other people around you, no, na tingin ko, mare, may tinatago yung boyfriend mo, or tingin ko parang yung girlfriend mo may ibang kausap niya, mga gano'n, no? Pero sabi ko sa inyo mga babes, huwag kayong magpaapekto. Lalo na, pakinggan ninyo yung intuition ninyo. Kasi minsan, because you are a human being tend to get confused. Yan, no? Minsan naapektuhan yung isip natin, lalo na pag laging nakakarinig, no, ng mga bagay na palaging inuulit or sinasabi. So, pwedeng yung barkada mo, pag nagkikita kayo, no, ano mare, hindi mo pa rin ba nakukuha yung password ng boyfriend mo? Baka may tinatago talaga yan, Minsan kasi, alam mo yung parang yun yung nag-uudyok eh, no? Nagpapatindi rito na parang andyan na yung anger, andyan na yung halo-halo ng emotions mo, na paano nga kung totoo, no? Ganyan, no? So, nakikita ko rito, ini-stress mo lang yung sarili mo, babe. Wala. Because your person right here is someone that can be trusted. New energy siya, new connection kayo. Pero hindi ibig sabihin na hindi niya binibigay rito ang kanyang password sa kanyang social media, may tinatago na siya. Hindi rin ibig sabihin na pag may password yung cellphone niya, meron na siyang nililihim, no, or ginagawang hindi maganda. Okay? So, wag mo i-stressin yung sarili mo. Okay? Everybody is merong karapatan na magkaroon ng personal space. Yan, no? Pero sabi ko nga sa inyo, hindi ako nandito para makialam ng inyong koneksyon. Okay? Kundi gusto ko lang iparating ang emotions ng inyong person that you do not need to get scared na baka bigla na lang siyang maagaw ng iba. That you do not need na ma-stressed out dito because he or she is not doing deceptive actions right here. Wala, no? With the Five of Swords energy, no? Walang mind tricks dito, walang play games dito, wala siyang ibang kausap dito, no? Yun. Okay? So, alam mo yung mga babes, no? Sometimes, hindi naman ito usapang phone. Pwede rin naman na kunwari, meron kayong mga schedule na magkikita kayo, magde-date kayo, no? Kunwari, 2 sunod na kayong nag-date, no? But this person is asking na wag muna kayong lumabas kasi meron siyang gagawin, no? Or maghahabis muna siya, pwedeng magpipinta siya, or baka meron siyang hobby na ginagawa, no? Yun muna yung inas niya sa'yo in a nice way na gagawin niya. Kaya, parang it's like a favor, no? Na parang, nagkita naman tayo, babe, nitong nakaraan. Pwede bang, this coming, gawin ko muna yung hobbies ko or yung work ko. Basta parang meron ganun, no? And then this is yung nagtatampukan. Siguro may iba kang kikitain, no? Ganun, no? Dahil yung iba dito sa inyo, no, minsan parang naiimpluwensyahan na kayo ng mga kapitbahay, may mga sinasabi na hindi magaganda. Minsan yung mga friends mo, lalo na nakakita tayo dito ng GC. Yan, no? Alam mo kasi, minsan mga babes, no? Actually, madalas. Mga friends natin, chismosa yan eh. No? Kunwari yung nagkwento ko sa kanila, gusto nila malaman yung follow-up. Yan o, magpa-follow up. Ano nangyari, Mari? Ano, binigay na ba sa'yo yung password? Blah, blah, blah. O ano, nalaman mo na ba na meron siya iba kinakausap? Yan. Yan, mga babes, no? Ang tinatawag na udyok. Wala. Nonsense. Hindi totoo. Okay? So, pag pinagpatuloy niyo yung pagiging praning, mga mahal, no, magtiwala kayo. Kasi alam mo, iba kasi yung sinasabi ng intuition sa mind eh. Kasi lahat ng mga sinasabi ng friends mo, ng kapitbahay mong marites, no, chismosa, lahat yun ay brain, mind, yung kumakausap sa'yo. Nagugulo yung isip mo. Pero yung intuition mo, wala ka namang nararamdaman na something kakaiba na ginagawa ng person mo. Kasi mga mahal, okay? Mararamdaman mo na niloloko ka ng isang person kahit hindi mo makita yung mga actions niya, mararamdaman mo yun. Yun yung tinatawag na gut feeling or kutob. Kukutoban ka. Wala kang kutob dito eh. Ang nangyayari rito, udyok, hindi kutob. Yan, no? Dahil ang dami mong naririnig sa paligid mo, no, na
alam mo ganyan na ganyan yung nangyari dun kay ano, 'di ba? Ikaw alam mo naman yung story na yun, so gusto mo ganun din mangyari sa'yo? Tapos, see, walang gano'n. Hindi porket nangyari kay Pedro ay mangyayari din kay Juan. Tandaan niyo yun mga babes, no? At saka minsan yung mga friends natin tsaka mga kapitbahay, mga panggulo lang yan eh. Kaya nga lahat tayo mga babes, no? May tig-iisa tayong utak, 'di ba? Sila yun yung iniikot-ikot ng utak nila. Ikaw, meron ka ring sariling mind. Use your own mind, no? Use your own verdict right here. May nararamdaman ka bang something wrong? Like, yung feeling mo ba parang totoo ba talaga? Nararamdaman ko ba talaga na may ginagawa talagang hindi maganda to? Kasi yung nakikita ko rito, kalmado yung energy ninyo. Wala kayong nararamdaman dito. Ang nangyayari rito, super brainwash or naapektuhan kayo ng mga tao sa paligid. Wag. Because ito mga babes, no, ang mag-uudyok sa inyo kung saan parang sisigaw ka na, magagalit ka na, paghihigpitan mo siya lalo, no, magiging stricto ka lalo, no. Alam mo yan to the point na hindi naman kayo sinasakal, hindi niyo naman siya rito nasasakal eh, no. Sa inyo ritong mga rules, no, or kung gusto niyo magkaroon ng usapan diyan, pwede naman 'yun eh, no. Kaya lang kasi dito mga babes, no, 'pag nagpatuloy na maapektuhan kayo base lang sa sinasabi ng ibang tao, posibleng mag-end itong inyong koneksyon ng person na 'to, no. And you might regret that kasi sayang. Hindi pa naman siya rito yung energy na trashy. Good pa naman yung intentions niya sa inyo. You know, ulitin ko lang pwede magkapalit-palit yung roles ha. Pwede rin kasing siya ito, no, at kayo naman yung isang energy. Okay? May ganun. So, nakita ko dito, no, na this person right here, alam nyo kasi na minsan, okay, nakakapagod din yung mahalin mo yung tao at intindihin siya. Pero minsan, di ba, kapag mahal mo talaga yung isang tao, hindi ka mapapagod na intindihin siya at mahalin siya. Totoo naman yun, no? Pero kailangan maintindihan na ang pag-ibig ay equal give and take dapat. And when we say equal give and take, kung yung isang tao ay nagpapasensya at umuunawa dahil mahal ka niya, kinakailangan gawin mo din ang ganong klase ng bagay. Diba? So, ganun yun, mga mahal. Okay? So, kung sino man to wala siyang ginagawa rito, hindi niya kayo pinapaikot rito, wala siyang ibang kinakausap, no? And ikaw, kailangan mo rin ng personal space. Maybe you do not realize that, pero ikaw, alam mo sa sarili mo, no? Or parang hindi mo lang nare-realize na personal space na rin pala yung ibang time na ginagawa mo. You know? Alam mo kahit na nasa loob tayo ng relationship, no? Meron tayong personal space, no? Kahit sa ating mga friends, meron din tayong personal space. No? Oh, hindi mo na ako sasama dyan, ah. Alam niyo naman. Okay? Ito muna, ako muna, me time. Hindi ko muna kayo i-join dito sa gagawin ko. Ano, may kanya-kanya rin kasi tayong personal space, no? Hindi lang sa love, kundi sa kahit saang area of our life, no? So we need to respect yung ating personal space. Okay? Kasi minsan pag sobra na, nakakasakal at hindi maganda. Yan. So, just take only what resonates, guys. And yes, muli ako po siyan. Thank you, Sarang Heo, Love and Light. And